Dear Dr. Love, I have trust issues to the point of having a hard time giving my trust even to those people around me. Ako po si Maxine, 24 years old, from Quezon City. I am the youngest in the brood of 5. Nung nasa high school pa lamang po ako at nag-retire na si Papa sa pagtatrabaho abroad, ininvest niya ang halos lahat ng mga savings niya sa business ng tito ko na kapatid niya. It was my tito who kept on asking him to invest, to which Papa eventually did. And it was too late when we found out that the money wasn't invested in the business dahil ipinangsugalang pala ng tito ko. My eldest sister married her longtime boyfriend until they had 2 kids. Pero iniwan siya ng mister niya dahil mas pinili nito ang kinalulukuhang escabeche or querida. My older brother was accused of stealing funds from the office. He was investigated until he was fired from the company. He was working for them for 5 years, and it turned out his manager did the crime, and my brother was the scapegoat. May manliligaw sa akin ngayon, Dr. Love. He said he has the best and the purest intentions for me. Masarap pakinggan, masarap sa pakiramdam, pero sa isip at puso ko, mapangangatawan kaya niya ito. Hindi kaya siya matulad sa tito ko na nanloko sa tatay ko dahil sa sugal. Hindi kaya siya magaya sa estranged husband ng sister ko na pinili na sumama sa ibang babae. Hindi kaya siya katulad ng manager ng brother ko na nag-set up para lang makapagnakaw. Ang hirap pong magtiwala, Dr. Love. Nakakatakot. Nakakapanghinayang. People can't be really honest just to satisfy their vested interests. Dr. Love, ano po kaya ang pwede kong gawin para magawa ko pong magtiwala sa mga tao sa kabila ng mga naranasan ng mga mahal ko sa buhay? Hoping for the best. Maxine ng Quezon City. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa iyo na ang buhay natin sa mundo talaga ay buhay na punong-puno ng risk. Miski anong anggulo sa buhay natin, there's always that risk. At inaasahan lang talaga natin yung honesty, katapatan ng tao. Hindi natin kagaya ng sinasabi ko kahit doon sa mga mag-asawa na, kagaya ng kapatid mo, yung sister mo na nag-asawa, napangasawa niya, long-time boyfriend niya. At nagpakasal pa sila, di ba? Pero, iniwanan din siya nung kanyang asawa at nakisama dun sa kanyang escabeche, sa kanyang querida. See, walang sigurado. Nothing is definite in this world but change. Lahat magbabago. At lahat hindi natin pwedeng pagtiwalaan pero hindi tayo maaaring maging mapagduda sa lahat ng kausap natin. Otherwise, huwag ka nang lumabas ng bahay. Kasi hindi mo alam. Kasi kahit sa loob ng bahay, may pagdududahan ka. Yung nagluluto ng pagkain mo, pagdududahan mo, ayos ba ang pagkakaluto? Naghugas ba siya ng kamay bago siya naghiwa ng chicken? Pagkatapos siya maghiwa ng chicken, naghugas ba siya ng kamay? Pumunta ka sa restaurant, kahit na sa pinakamamahaling fine dining restaurant, kahit pumunta ka sa mga hotels, kumain ka ng dinner, wow, may steak. Ang mahal nung steak na kakainin mo. Magdududa ka rin. Yung bang basong ibinigay sa'yo, malinis yung iinuman mo. O para kang nagpunta sa Hong Kong, hihingi ka ng tea sa isang restaurant, di ba? Hingi ka ng tea, bibigyan ka ng tea na nakalagay sa baso yung tea.
yung dalawang daliri niya nakasawsaw dun sa tsaa. Di ba? Ganyan sa Hong Kong eh. Oh, di ba? So lahat yan. Pag hindi mo pagtitiwalaan, at yan ang buhay natin talaga. Wala kang pagtitiwalaan, pero hindi maaaring mabuhay na wala kang pinagtitiwalaan. See? That's too bad. But that's reality. Kailangan kang magtiwala, whether you like it or don't. Whether you like it or not, kailangan kang magtiwala. Pag nagmamaneho ka ng sasakyan, pag nakakita ka ng traffic enforcer at kinawayan ka, alam mo na, papasok sa isip mo, kukutongan ako nito. Bakit? Kasi marami nangyayaring ganon. Pag nakakita ka ng politiko, alam mo na, corrupt. Kung congressman, senador, lahat nakasabit ang pangalan sa flood control, corruption. Pag nakakita ka ng sasakyan sa EDSA na may maraming may sweeper. Alam mo yung sweeper? Yung hagad na pinapatabi lahat ng mga nasa karsada para lang makadaan yung amo niya na politiko. Alam mo, politiko yon. Lahat yan, pagdududahan natin. Kasi ang mundo ay puno ng kasalanan. Nabubuhay tayo sa kasalanan. At ang Diablo ay nandyan palagi sa atin. Kahit na magpakasal ka, palagi kong sinasabi, ang kasal could just be a piece of paper na pinirmahan ng mayor, pinirmahan ng witnesses, ng ninong at ninang, at kayo mag-asawa, pumirma din kayo, nangangako, sumusumpa na magiging tapat sa isa't isa. But what happened to your sister and her husband? Kasal sila, di ba? So, ano ang dapat? Hindi tayo pwedeng mabuhay sa paranoia. We cannot be paranoid. Kailangan magtiwala tayo whether we like it or not. Ang mahalaga dito, bago mo ibigay ang pagtitiwala mo, pwede mong pag-aralan. Pwede mong suriin. Suriin mo ang bawat anggulo before you make your decision. Kapag ikaw ay mag-i-invest ng pera, kagaya ng ginawa ng tatay mo, nag-invest siya sa kanyang kapatid. Nagtiwala siya sa kanyang kapatid, pero hindi niya pinag-aralan ang uri ng negosyo kung paano mapoprotektahan ng perang kanyang ibinigay. Kaya naloko siya ng kapatid mo. Well, hindi kasalanan ng tatay mo dahil nagtiwala siya. Hindi kasalanan ng magtiwala. Pero kasalanan ang hindi mag-ingat. Yan. Hindi kasalanan ang magtiwala. Kasalanan ang hindi mag-ingat. Sa dami ng mga impakto sa mundo, kahit na Pangulo ng Pilipinas, mahirap pagkatiwalaan. Ay, di ba may kaso nga ng EJK? May kaso ng droga. Presidente na ng Pilipinas yon. Inamin niya nang hihipo siya ng ari ng kanilang katulong nung araw. Natutulog yung katulong niya eh. Hinipuan niya ng ari. Presidente ng Pilipinas yan. Di ba? Ano pang isipin natin? Ang mahalaga dito, bawat desisyon kinakailangang pag-ingatan. Bawat desisyon pag-aralan natin. Kasi hindi tayo po pwedeng maging paranoid the rest of our lives. Ang mahalaga, bago ka magdesisyon, pag-aralan ang pros and cons para mabawasan ang tsansa na maloko tayo ng ibang tao. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Loud. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH.
sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.